Sa Zambales, umalma sa inisyal na resulta ng pagsusuri ng Food and Drug Administration ang pamilya ng dalagang namatay matapos makainom ng milk tea sa Maynila. Base sa resulta ng FDA, walang toxic substance ang ininom ni Suzanne Dagohoy. May news to go si Jay Sabale. Jay. Kara, walang nakitang cyanide o arsenate ang Food and Drug Administration o FDA sa pagsusuring ginawa sa milk tea na ikinamatay ni Suzanne Dagohoy at may-ari ng Ergocha na si William Abrigos. Gayunpaman, hindi pa naman daw pinal ang resulta ng pagsusuring ginawa ng FDA. Sa kanyang death certificate, ang nakasaad na cause of death ng biktimang si Suzanne Dagohoy, shock secondary to ingestion of toxic substance. Hindi pa matukoy sa ngayon kung ano ang toxic substance ang ikinamatay ni Suzanne. Pero ang kanyang pamilya umaalma sa inisyal na resulta ng pagsusuri ng Food and Drug Administration na wala silang nakitang cyanide o arsenate sa milk tea na ininom ni na Suzanne. Bagamat kinukumpirma pa naman daw ito. Bakit gano'n na lang sandali lang, ang bilis na, ba't namatay na? Eh kung high blood ka mo, high blood, hindi gano'n, di ba? Eh bakit yung may-ari, matapos lang siyang uminom ng, kasi marami siyang nainom ng milk tea. Bakit agad-agad siyang namatay? Pilit nagpapakatatag ang mag-asawang Fidencio at Susana Dagohoy, mga magulang ni Suzanne, dahil sa sinapit ng anak. Semana Santa raw nang huli nilang makita ang anak, kung saan nagplano sila para sa birthday ng kanyang ina. April 23 po, birthday ko. Sabi po niya sa akin, punta daw kami ni papa niya sa Manila. Paano ngayon? Wala na siya. Sabi ko, hindi na kami makakapunta ng Manila. Hindi, papa niya. Papa's girl daw si Suzanne. Katabi raw niya si Tatay Fidencio sa pagtulog mula nung bata hanggang sa tuwing umuwi ito sa kanilang probinsya. Pero ngayon, imbis na higaan ang ihanda ng ama, ang paglalagakan nito sa huling hantungan ang inihahanda. Mahal ko po ang aking butso. Nag-iisang babae po yan. Kailangan po, nung namalaman ko na namatay ang anak ko, hindi ko po nakatulog. Pagdamag po akong umiyak dahil na siya ay namatay po sa Maynila. Di po kami nakatulong sa kanya dahil malayo po kami. Kaya ako humingi rin ng pasensya anak ko. Ang kasintahan naman ni Suzanne na si Arnold Aidalia, nakasama niyang bumili ng milk tea. Kasalukuyan pa ring nagpapagaling. Inaabangan naman ng pamilya Dagohoy ang posibleng pagbisita ng nobyo ni Suzanne dito nga sa may burol ni Suzanne sa may Zambales dahil isa daw to sa mga kahilingan ng kanyang nobyo na mabisita at kung maaari ay maihatid niya sa huling hantungan si Suzanne. At yan muna ang litas mula dito sa Zambales. Balik sa iyo, Kara. Jay, linawin lang natin ang sinasabi ng Food and Drug Administration, walang arsenic at saka walang cyanide. Pero hindi ibig sabihin nito na lahat ng toxic substances ay ruled out na hindi present doon sa sample na ibinigay sa kanila. It's just for the two substances, toxic substances. Tama yun, Kara, no? Tama yun, Kara, na yun lang yung sa kanilang initial ginawang pagsusuri, wala silang nakitang cyanide at arsenate. Pero hindi ibig sabihin nga nun ay meron, na wala nang makikitang iba pang klaseng poisonous materials. Pero kaya naging ganun lang din yung reaction ng pamilya, no? Dahil yun yung mga pinakaunang substances na naging suspect na maaring nakasama nga dito sa may milk tea, Kara. Pero may iba pa, ang sabi ng FDA, may iba pa sigurong mga toxic substances na posibleng nahalo doon sa milk tea na yon. Not just these two toxic substances that you're talking about. Tama yun, Kara. Kaya nga hanggang sa mga oras na ito ay patuloy ang pagsusuring ginagawa ng FDA para nga matukoy na kung ano nga ba yung nag-cause ng ganitong klaseng insidente. Kara? May mga nakausap din ako ng mga doctors initially pagkatapos na mangyari itong insidente na ito. At ang sinasabi nila, posible rin daw, kailangan din daw tingnan yung possibility na baka nagkaroon ng reaction na dahil mali yung pagkakaimbak doon sa mga sangkap ng milk tea. Kaya maaaring hindi na haluan ng toxic substances but the ingredients of the milk tea might have become toxic dahil sa maling storage nitong sangkap na ito. Tama yun, Kara. Kaya nga napaka-importante na talagang na-check yung mga ganitong klaseng
mga tindahan na nagsuserve sa publiko ng mga iba't ibang klaseng beverage, kailangan talaga at may pagsusuring ginagawa doon sa mga ingredients nito para masigurado nga yung safety ng publiko. Kara? So hindi pa tapos yung investigation ng FDA. Mayroon bang time frame kung kailan may ilalabas yung buong resulta ng kanilang investigasyon? Yan yung hinihintay natin, no? Yung talagang resulta at kung kailan ito lalabas. Kung doon naman sa time frame, wala pa ako nakukuha ang impormasyon tungkol dito, Kara. I just have one last question, Jay. Kasi initially, pagkatapos nitong insidente dito sa milk tea, ang sinasabi, itinapon ng crew yung kaagad-agad yung mga sangkap na ginagamit nila para hindi na nila maibenta ulit, etc. etc. Pero paano tayo nakakasigurado na yung pinadalang sample doon sa FDA ay ito talaga yung nainom ng may-ari ng milk tea shop na namatay din at saka nitong si Suzanne Dagohoy na pumanaw rin? Actually, Kara, base dun sa pag-usap natin dito sa pamilya Dagohoy partikular, dito kay Frederick, yun ang isa sa mga concerns nga niya. Hindi nila sigurado kung nakolekta nga ba yung mga tamang evidences doon sa mismong pinangyarihan ng insidente. Gayunpaman, yung CCTV man lang na nakikita at pinapalabas ngayon, isa na to sa pinakamatinding evidence na meron niya nga nangyaring hindi kaaya-aya. Kara. Maraming salamat sa iyo, Jay Sabale.